Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po, no? Ito po yung latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Tropical Depression Salome. Si Tropical Depression Salome nga po ay almost stationary pa rin po yan dito sa eastern section ng Taiwan. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, pababa nga po yung kanyang direksyon. Ito po ay posibleng dumaan dito sa may parte ng Batanes at dito po sa coastal water ng Babuyang Group of Islands. At pag nandito na po yan sa may parte ng West Philippine Sea ay posible na nga pong mag-downgrade yan bilang isang low pressure area. Dahil nga po sa posibleng pagbugso ng ating northeast monsoon. Habang yung ITCC naman ay nakaka-apekto pa rin sa parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. At meron din mga tsansa ng pag-ulan sa parte ng Palawan. Habang easterlies naman, apektado ang Bicol Region at ang Metro Manila. Ayon nga po sa nilabas ng forecast track ng European Center, kung mapapansin nga po natin, ay yung kanyang cone of uncertainty, no, yung tinatawag nga po natin, ay posible pang bumaba pa ng bahagya yung kanyang sentro or posibleng lumis pa. Pero sa ngayon nga po, iba yung pag-iingat nga sa ating mga kababayan. Dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon, dahil nga po dito kay bagyong Salome. Dito kung titignan nga natin yung pinaka dadaanan nito, no, posibleng dumaan po yan dito sa may mga isla ng Basco, Batanes, at dito nga po sa may coastal water ng Babayang Group of Islands. Pero posible pa rin po yan maglaro dito nga po sa tinatawag nating cone of uncertainty. Kaya ingat mo yung ating mga kababayan dito sa extreme northern Luzon, maging dito nga po sa may parte ng Ilocos region. Nakataas pa rin po ang mga storm wind signal number 1 dito nga po sa mga nasabing lugar. Dumako nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, so expected na nga po natin na bukas by October 23, no? Ito nga po ay nasa parte ng Basco, Batanes at patungo na nga dito sa may parte naman ng Babayang Group of Islands. At kaya nga po hihina itong bagyo. Kung mapapansin nga po natin, yung pagbugso na nga nung posibleng northeast monsoon. Pagdating naman po ng October 24, so posible nga po bilang isang low pressure area na lamang to. At pagdating ng October 25, tuloy-tuloy nga po may mga pag-ulan sa parte po ng extreme northern Luzon. So dito nga po by October 26 hanggang 27 hanggang November 4 ay wala naman po tayong inaasahan na posibleng bagyo na direktang tatama sa ating bansa. Pero asahan nga po natin yung paglakas ng northeast monsoon at yung shear line na magpapaulan nga po sa ating bansa. May mga low pressure area po tayong minomonitor pero mababa naman ang chance sa ngayon na maging bagyo. Inulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.